Yo, mga tol, pag-usapan po natin ngayon ang kasalukuyan na nangyayari sa Thailand at Cambodia. Marami po sa atin ay hindi nakikita ito kasi tila wala pong news update about this, no? Meron na po palang namumuo. At hindi lamang po namumuo ng tensyon kasi nagsimula po talagang may gera ngayon sa Cambodia at Thailand. Nako po, napakalaki po ng usapin na ito kasi pwede po itong lumakad, kumilos patungo sa world war, no? Kumbaga mas malawak na digmaan. Hindi lamang po Cambodia at Thailand ang pinag-uusapan dito sapagkat ang Cambodia po ay allied po yan, no? Ally ng China. Marami po tayong pag-uusapan sa video na ito pero kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. So tara, umpisahan na natin to. So ayan nga mga tol, no? Gaya po ng ating sinabi kanina, marami po sa atin hindi ito naiintindihan at hindi ito nalalaman. Hindi po natin masisisi ang marami sapagkat hindi naman po ito pinag-uusapan basta-basta sa mainstream media. Hindi po natin alam, no? Siguro para hindi naman mangambang marami o iniisip ng iba masyadong malayo sa atin ang usapin na ito, pero hindi po no? May malalim na nakapaloob dito. Pero bago nating patuloy na pag-usapan yan ay panoorin po natin itong ilan sa mga bahagi ng video, ilan sa mga video dito. Play natin. Alright mga tol, so yan po, nakita po natin ng bahagya yung silip dito po sa mga kaganapan dito po sa Thailand Cambodia war, no? At mukhang simple lang kung titignan, parang maliit na gulo lang, no? Pero sa katotohanan ito po ay may koneksyon sa mas malawak na tensyon, no? Kaya nga po kung makikita natin dito sa isang video po dito, no? From the Financial Express, sabi po dito naglabas ng warning ang NATO, no? Kaugnay po sa mga kaganapan dito po sa mga katulad po nito. Sinasabi po na may potensyal na gera ang pwedeng maganap. So sige po, silipin po natin ang bahagya ito para mas kumpleto. President Putin is in the empire building business again. He is throwing everything he has at Ukraine. In his distorted view of history and the world, Putin believes that our freedom threatens his stranglehold on power and that we want to destroy Russia. Putin is doing a good job of that all by himself. Russia's economy is now geared to wage war, not to make its people prosperous. Russia is spending nearly 40% of its budget on aggression, and around 70% of all machine tools in Russia are used in military production. Taxes are going up, inflation has skyrocketed, and petrol is rationed. Putin's next presidential campaign slogan should be "Make Russia weak again." Not that he is troubled by free and fair elections, of course. And how is Putin able to continue his war against Ukraine? The answer is China. China is Russia's lifeline. China wants to prevent its ally from losing in Ukraine. Without China's support, Russia could not continue to wage this war. For example, about 80% of critical electronic components in Russian drones and other systems are made in China.
So when civilians die in Kiev or Kharkiv, Chinese technology is often inside the weapons that kill them. And let's not forget that Russia also relies on North Korea and Iran in its fight against freedom, with ammunition and military equipment. So far, Putin has only played the peacemaker when it suits him, to buy time to continue his war. President Trump wants to end the bloodshed now, and he is the only one who can get Putin to the negotiating table. So let's put Putin to the test. Let's see if he really wants peace, or if he prefers the slaughter to continue. It is essential that all of us keep up the pressure on Russia and support the genuine efforts to bring this war to an end. NATO's own defenses can hold for now. But with its economy dedicated to war, Russia could be ready to use military force against NATO within 5 years. Russia is already escalating its covert campaign against our societies. Russia's list of targets for sabotage is not limited to critical infrastructure, the defense industry and military facilities. We need to be ready. Okay guys, so nakita naman po natin na bago po tayo magpaalam, no, simple lang po yung mensahe po ng video po natin na ito. Mahalaga po na tayo po ay well informed sa mga kaganapan ngayon para alam po natin kung ano po yung ating kalagayan, kung ano po yung dapat natin ginagawa. Syempre una sa lahat, pinagpe-pray po natin maging maayos ang lahat. Kasi ito pong Thailand versus Cambodia war, hindi po simple at maaari, no, makikita po natin hindi makagalaw kasi ang Cambodia yan po ay allied ng China, pero ngayon ay binabanatan sila ng Thailand for some reason, no, may usapin na patungkol pa rin sa borderline or ano man, no, maaari may pagmamalabis na ditong kung sino man sa dalawa at ngayon po ay umaatake ang Thailand at ang Cambodia ay matapang din na magre-responde din daw. Pero makikita po natin talagang binabanatan po sila ngayon ng Thailand at sila po ay nakakawawa dito, pero wala pong magawa ang China kasi allied ang Thailand ng Amerika naman, no? Marami pong ganong klase ng usapin maging sa Ukraine at Russia, no? Meron ding digmaan po doon na nagpapatuloy, no? Ano po ba yung kaugnayan nito ngayon sa pandaigdigang kalagayan po ng mga bansa? Darating ang time na ito po, no, wag naman nawa, pwedeng pumutok anytime na mas malawakan, di ba? Kaya nagsasanga-sanga na po, no? Kahit sa Japan, may mga usapin po dyan ng China, ba? Pero aliado po ng China, ay ng Japan ang Amerika. Kaya hindi rin po yung basta-basta magalaw ng China ang Okinawa, diba? Etc. Katulad din po dito yan sa Thailand at Cambodia, no? War. So anytime soon, kaya may paalala itong NATO, no, na itong mga ginagawa na ito kailangan maghanda po, no, kasi merong ambisyon itong Russia na mas gawing malawak pa ang kanyang imperyo, no? Sabi nga empire building and China ties, merong connection pa rin ang China dito sa mga ginagawa na pagmamalabis din nitong Russia. And anytime soon war can happen. Yung war na yon ay global war, no? Lahat po ay apektado dito. Ikaw, anong masasabi mo dito, no? Samantalang tayo, no, ating bansa ay focus sa pagsugpo sa korupsyon. Maraming issue rin po dito sa internal na
pangangailangan, interes po ng ating bansa. Pero ikaw, anong masasabi mo sa kalagayan na ito? No? Anong masasabi mo sa digmaan na ganap ngayon, no? Dito sa Russia, Ukraine, at ngayon nga po ay ang Thailand at Cambodia. Comment down below, pag-usapan natin yan. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. See you ulit sa susunod na video.